Sabi nila, pag nagka-World War III, pumunta ka sa bansang ito dahil ito ang pinaka-safe sa buong mundo. Ito din ang itinuturing na pinaka-mapayapa at may pinaka-malinis na hangin sa mundo. Never ding nagka-traffic dito. At yung day off nila sa trabaho, bayad ng libo-libo. Ito ang sinabi ng mga ekonomista na bansang perpekto. Welcome to New Zealand. Sa sobrang ganda ng bansang ito, mapapatanong ka na lang talaga. Wait, ano ba tumira dyan? Watch this video till the end. I-reveal natin. Ang New Zealand ay isa sa pinaka-livable na bansa sa buong mundo. Kilala sila sa kanilang clean air, beautiful nature, at chill na lifestyle. Ang population nila, 5 million na katao lamang. Kaya walang siksikan, walang traffic, at sobrang organized ng public transport. Opo, mas marami pang tao sa Maynila kaysa sa buong bansang New Zealand. Ayon sa Transparency International, top 2 sila sa pinaka-least corrupt na gobyerno sa buong mundo, kasama ang Denmark at Finland. At sa Global Peace Index 2024, sila din ang pinakatahimik at pinakaligtas na bansa. Sa sobrang safe, maraming mga world billionaires ang nagtayo ng safe houses and bunkers dito dahil sa nagbabantang World War III. Pero ang tanong, magkano nga ba ang kita sa New Zealand? Well, ang minimum wage sa New Zealand as of 2024 ay 23.15 New Zealand dollars per hour. Equivalent yan ng 1,100 pesos per hour. Kung full-time ka, pwede kang kumita ng 192,000 pesos kada buwan. Samantala, ang mga OFW naman sa New Zealand, ito ang mga sahod. Yung cleaners doon, 150k per month. Yung mga chefs, 180 to 220k per month. Yung mga nurse, mas malaki, 220 to 250k per month. Yung mga welders at traders, 200,000 plus. At yung mga truck drivers, 180,000 pesos plus. Take note, depende pa rin yan sa employers mo at agency mo. Doon sa New Zealand, libre din ang ospital, libre din ang edukasyon. Yes, yung kanilang universal healthcare, libre na ang medical consultation, emergency care, at hospital stay sa public healthcare system. Samantala, may prescription cost din sila, pero may pharmaceutical subsidy. So super baba ng bayad mo sa gamot. Minsan, 50 pesos lang per item. Yung kanilang education, from primary to secondary school, libre. At kapag nag-college ka naman, may mga subsidized universities din. Especially kung permanent resident ka talaga. Pero kailangan din nating i-recognize na hindi mura ang manirahan sa New Zealand. Dahil kung mataas ang kitaan doon, medyo above average naman yung gastos. Halimbawa, yung rent ng 1-bedroom apartment sa Auckland, nasa 75,000 pesos per month. At yung groceries mo, per one person, monthly, nasa 15 pesos per month. Yung utilities and internet naman, 8 to 10k. At yung transportation, 3 to 5,000 pesos per month. Pero ang tanong, paano nga ba makakapasok ang isang Pilipino sa New Zealand? Yung unang paraan ay tinatawag na Skilled Migrant Category Visa. Ito ang pinaka-common na paraan. Kailangan mo ng relevant work experience, IELTS or English test, and of course, dapat may job offer ka from NZ employer. At dapat at least 180 points sa immigration system. Yung pangalawang paraan naman ay ang Accredited Employer Work Visa. As of 2022, ito na ang bagong proseso. Dapat accredited ang employer mo. Pangalawa, dapat may job offer ka. And of course, may salary threshold na dapat ma-meet. Yung pangatlong paraan ay Working Holiday Visa. Kung gusto mo muna mag-travel at mag-work ng casual jobs, this is an option. And lastly, yung Study to Work Pathway. Pwede ka muna mag-aral and after graduation, may chance ka na makakuha ng Post-Study Work Visa. Ito pa isang pro tip. May mga NZ employers na actively naghahanap ng Pinoy nurses, caregivers, chefs, welders, agriculturists, at construction workers. Grabe, no? Ang ganda talaga sa New Zealand. Hindi lang kitaan ha, pati yung kanilang nature. At higit sa lahat, may disiplina, may sistema, at may respeto sila sa mga manggagawa. Meron ka pa bang ibang mga bansa na gusto mong i-feature sa ating channel? Comment down below. I-follow mo na rin ako at mag-subscribe ka na sa aking bagong YouTube channel. Yun lang, maraming salamat sa panonood mga kamagkano.